Coast Guard at sa spokesperson na muli nating makakausap si Captain Noemi Cayabyab para tayo po'y humingi ng update no dito nga po sa rescue operations na ginagawa natin sa MV Trisha Kirsten 3. Good morning, Captain Noemi. Peter at Rica po sa programang Balita Patan. Yes, good morning po, Ma'am Rica and Sir Peter. At salamat po nakikinig sa inyong programa. Good morning, ma'am. Thank you for joining us once again. Ayan. Ang report po, Captain Noemi, ay inaalam kong nakaranas ng squall sa dagat na sakop ng Basilan noong lumubog ang MV Trisha Kirsten. Number one question, ano po yung squall? Yes, Sir Peter, ang squall po or ang subasco na tinatawag po natin, ito po yung bigla ang lakas po ng hangin sa area. At based naman po sa ibang mga statements ng mga pasahero and even the locals po, historically nakaka-experience po itong area na to ng subasco. So pag lumakas po yung hangin, may possibility rin po na lalakas rin po yung alon sa area na yan. Pero again, may mga tanong din po kasi minsan, no, Sir Peter, na bakit napapayagang umalis kung nakaka-experience ng mga ganitong squall o subasco. Again, hindi po natin alam kung kailan mangyayari. Biglaan po itong paglakas ng hangin sa isang area at posible pong lalakas ang alon pag naka-experience po tayo ng subasco. So, ibig po sabihin, yung squall o subasco, hindi naman as if na-forecast yan. Biglang-bigla na lang pong nangyayari. Ganun po ba? Yes, tama po kayo. Hindi po nadidetect ng pag-asa kasi usually, Sir Peter, di ba, nagka-cancel po tayo ng mga trips pag meron tayong mga signal no, sa isang area or meron pong mga gale warning. But etong subasco or squall, hindi po natin nadidetect yan. So, bigla po makaka-experience sa isang area ng sudden increase ng wind speed po. So, bigla rin pong lalakas po yung alon. And as quickly as it starts, biglang mawawala din. Yes, tama po kayo. Actually, hindi lang din po sa area ng Bukal-Bukal kung saan nangyari po itong insidente na ito. Kahit sa ibang probinsya po, minsan ay may mga ganito po pagkakataon na nagiging cause rin po ng maritime incident. Ayun. So, it is a sudden increase of wind speed po sa isang area at ang cause po later on, isang paglakas rin po ng alon. Ayun. Captain, nare-record po ba yung mga ganitong pangyayari ng isang, ano tawag dito, parang black box ng mga ship? Meron po bang gano'n ng mga barko? Ma'am Rica, wala po tayong ganyan, ma'am. Oo, parang yung sa mga eroplano, 'di ba? Na alam yung mga nangyayari doon sa technical. Hindi po pala 'yun kasama ng pag-check natin sa di po pala kasama 'yun sa pangangailangan ng isang barko to Actually, pag ganitong maritime incidents, they could record, ma'am, no, na naka-experience po sila ng squall. And usually, ma'am, pag may mga response po tayo sa ganitong mga maritime incidents, yan po ang kinukwento minsan ng crew na umalis po sila sa isang pantalan na okay naman po, kalmada ang dagat. And then pagdating po sa gitna, ay bigla po sila naka-experience na biglang lakas ng hangin po at biglang lakas ng alon. So usually, these are the testimony po ng mga crews, ng mga nare-rescue po at minsan, that it is always, sometimes the cause of the maritime accident po. Itong squall or subasco. Opo. Captain, ang nalaman ko rin po na meron na po pala tayong mga tech divers na kinuha para po makatulong dun po sa mga rescue ops. Ano po yung mga report nila so far? Ngayon po, tama po kayo, Ma'am Rica, meron po tayong mga technical wreck divers po. Pero ang isinasagawa po muna ngayon ng Philippine Coast Guard ay yung pag-deploy po ng ating remotely operated vehicle. So, ito pong ROV, unmanned po yan siya. Dinedetect po niya muna kung gaano po kalalim yung magiging diving operational area po natin. We also checking din po yung location ng ating hinahanap na lumubog na barko para masigurado rin po ang kaligtasan ng ating mga divers at talagang makapag-prepare po accordingly based sa need po na magiging diving area po nila. Opo, may idea po tayo gaano po kalalim yung dagat doon sa pinaglubugan po nung barko? Well, based po sa report po na nakuha po natin, ang area po ay halos sa 68 to 78 meters po. So medyo malalim po talaga siya. Lumalabas po na halos 249 feet yung search area po natin at yung lalim po ng tubig na yun. Kaya kailangan po talaga na ma-deploy muna itong ating remotely operated vehicle to check as well kung gaano po talaga kalalim
yung location po ng pinangyarihan ng insidente ito. Ma'am, sa lalim po nitong pinangyarihan, ano, at dahil lumubog po talaga yung barko, we are not assuming that there possibly be live persons pa na nandun sa ilalim, no? Sa lalim po nun. Yes, hindi po natin din-discount yung possibility na yan. Yan din po yung reason ng pagkakandak po at paglalagay ng ating mga technical divers to check as well. Kasi Ma'am Rica, bukod doon sa ongoing STAR po natin, nagsasagawa na rin po tayo ng ating investigasyon. Kasama rin po ang Marina. Yan po ang direktiba sa atin. So lahat po ng mga informasyon na nakukuha po, katulad po ng squall na nabanggit po natin kanina, and even yung appearance po ng barko, no, once na makita na po natin sa ilalim, that would form part with the investigation. And pagdating po sa SAR, we are also considering, Ma'am Rica and Sir Peter, yung drifting zone. So malaki rin po kasi yung factor, no, na kung saan po atin posible makita pa yung mga hinahanap pa rin po natin. Captain Noemi, let me ask again. You're saying na hindi pa po retrieval operations ito, kundi nasa rescue stage pa rin tayo kahit na lumubog na yung barko. Meaning, if I understood you correctly, sisisirin yon dahil baka may buhay pa doon sa loob ng barko. May buhay pa po ba sa ilalim ng barko? Pero hindi po tayo nagda-downgrade into retrieval. Kaya search and rescue pa ito ang ginagawa ng operasyon. Kasi yung possibility po na na-drift po sila sa mga islands or sa mga coastal areas po. So may mga ganyan po tayo, mga previous stories na kahit na minsan isang linggo, Sir Peter, even 2 weeks po, meron pa rin po tayong nakikita or nare-rescue na buhay po sa mga hinahanap po natin. So ang direktiba po sa atin, hindi po tayo magda-downgrade. As we speak po, search and rescue pa rin po ang ginagawa po ng Philippine Coast Guard. Sorry Captain, medyo naputulo kayo kanina kaya I did not really understand na you're not ruling out na baka meron pang buhay doon sa lumubog na barko mismo? Yes po, tama po kayo. Anyway, I cannot give a conclusive statement, Sir Peter, no? And that is the purpose why we are deploying the ROVs and even yung technical divers. And as to your question earlier, kung magre-retrieval na po ba tayo, hindi pa going po ang ating search and rescue mission. And we have a previous stories naman po and experiences, Sir Peter and Ma'am Rica, na kahit 1 linggo, 2 linggo ng paghahanap, ay nakakakita pa rin po tayo ng buhay na mga missing individuals sa atin. Kasi usually po napapadpad po sa mga shorelines o sa ibang coastal areas or minsan po sa mga isolated islands and hindi po na i-report sa atin kaagad dahil sa kakulangan po ng komunikasyon. So, we are still hopeful. Kaya patuloy at pinapaigting pa rin po ng Philippine Coast Guard ang pagsasagawa po ng ating search and rescue mission po. Understood. So, officially po, ilan pa ang mga pasaherong unaccounted for? Based po sa manifesto, Sir Peter and Ma'am Rica, meron po tayong hinahanap na 10 pa, no? Based po yan sa manifesto. So, this past few days, Sir Peter, nakakatanggap po tayo ng information. May mga pinapost po sa mga social media na platform po na may mga kamag-anak na po sila na nawawala. So again, we are not discounting that information. We welcome those information po. Ang ating pong request, no, sa ating mga naghahanap po ng kanilang mga kapamilya, i-report po natin sa Coast Guard Station, particularly po sa isang Pulo at saka sa Buanga. Dahil tayo po ang... Naku, mukhang napuputol ata ang linya natin kay Captain Noemi Kayabia. Mobile yata siya. Oo. Captain? We'll try to connect again the line Captain. kay Captain My Noemi. Captain. Oo, pero nakita naman po natin the efforts na ginagawa ng ating Philippine Coast Guard to rescue yung mga nawawala pa nating mga kapamilya dito nga sa nangyaring paglubog ng MV Trisha Kirsten. Merong may bagong binabanggit si Captain at least sa social media. May mga naghahanap pa ng mga kamag-anak nila na nawawala. Ngunit I am presuming nawala doon
sa mga Sa lugar na yun? hindi, wala doon sa manifesto. So doon sa list of passengers on board. Oo. Kung wala doon, ibig sabihin may mga pasahero na wala sa listahan na nakasakay. Oo. We have back on the line si Okay. Captain Noemi Kayabyab. Captain, good morning. Thank you po. Yes, Ma'am Rica. So again, ulitin ko po, no, ang reported po natin na missing based po sa manifesto na naibigay po sa atin ay 10. However po, this past few days, nakakatanggap po tayo ng mga impormasyon na sa social media and even sa mga stations po natin na meron po silang nawawala o hindi pa po nakikita ng mga kamag-anak na allegedly ay sakay po nitong barko na to. So, ang request lang po natin sa ating pong mga kababayan na nanghihingi po na ganito or nagkukwento po ng mga ganitong informasyon sa atin, pumunta po tayo sa ating Coast Guard station, particularly ang Isabela, ang Tulo at saka Zamboanga at mai-report po ng formal. Marami rin po kasing kumakalat, Ma'am Rica, ng mga misinformation. So, yan po ang iniiwasan po natin. We are very careful po, lalo na po sa mga pamilya na nag-aantay po ng mga ganitong informasyon. Opo. But definitely, hindi po tumitigil ang Philippine Coast Guard. We are welcoming this information po. Yung 10 po na binabanggit po natin ay based po yan sa manifesto na ibinigay po sa atin. But definitely, we are welcoming this information po sa mga pamilya na naghahanap po ng kanilang mga kaanakan. Opo, of course, very sensitive po yung ganito for a joke to happen, no, na paglaruan pa yung ganitong klaseng rescue ops. But how do we filter out yung pong mga ganitong mga naghahanap to perceive na talagang may pinanggagalingan naman sila doon sa kanilang claims that they are looking for their missing family members? Yes, tama po kayo, Ma'am Rica. Nabanggit po natin, we are welcoming this information at patuloy naman po ang isinasagawa rin po nating investigation dyan. We are validating the details na ibinibigay po sa mga stations po na pinagre-reportan po na itong mga kababayan po natin. So definitely, lahat po yan ay i-address po ng Philippine Coast Guard at hindi rin lang din po 10 ang ating hinahanap. Kung may mga reports pa po, we are welcoming and recognizing those informations po. Sige And one po. final thought, nag-ground na po, pinatigil na ang operasyon ng buong fleet ng Allison Shipping Lines. Yes, ma'am? Yes, tama po kayo. Yan okay. po ang naging direktiba ng ating Secretary of Transportation during the press briefing po dyan sa Zamboanga. At bukod po sa pag-ground ng itong mga passenger fleet po ng itong Allison, ay ang direktiba po is to conduct a full-blown investigation together with Philippine Coast Guard and Marina at i-check po ang lahat ng anggulo dyan kung meron po bang pagkukulang sa parte po ng gobyerno, particularly sa mga involved na agencies and even yung shipping company and ship owner po. Alright. And rest assured po ng Philippine Coast Guard ay makikipagtulungan sa pagsasagawa po ng investigasyon na ito. Okay, Captain Noemi, maraming salamat po. We appreciate your time, ma'am. Yes, sir, and maraming salamat din po and good morning po. Thank you po. Good morning.